Mayong buntag kanatong tanan mga igsoon kong inabangnon. Kini ang inyong ubos na alagad si Papi Boy Cano Logronyo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Hinaot nga naa kamo sa mayong panglawas o naa sa hapsay nga kahimtang ang inyong pamilya. Karon atong pagaisgutan kabahin aning isyu karon na may kalambigitan sa atong kura paroko kay medyo daghan kayong mga post sa Facebook o sa nakalain-laing social media bahin niini. So ang atong buhaton karon atong hatagan og katinawan, atong i-guide ang atong mga igsuon nga inabangnon aron ma-open sa dailang hunahuna about niining issue ha. So kaning akong pagabuhaton karon usan ni ka independent, non-bias nga pag-analisar sa mao nga issue. So wala ko'y gidapigan sa mga partido, labi na sa duha nga partido karon nga tinguha nga magpapili sa umabot nga eleksyon karong Mayo 2025, which is ang Abante ug ang PAMK. So independent ko kaning atong pag-analyze is as an outsider. So wala tay gidapigan ani, ang ato lang is kung unsa lang ang kamatuoran, kung unsa lang ang naa nga matrace na to, kung unsay sakto, unsay tarong, mao ra na atong isulti diri. So kung makadungog mo sa radyo, di ba, walay mahimo nga ang tao walay mahimo kung dili pagdapig sa kamatuoran. Kung ini nang madungog na ana sa DYHP introduction na ni Attorney Rufil Banyok, mao ni siya. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Lesson? So ang ato lang gyud diri is kung unsa lang gyud ang kamatuoran, mao ra ni atong isabwag. Kay sa gikaingon na nga ang lungsod nga nasayod may makahatag og kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga magpasagad lang mao ay makapukan sa atong kagawasan. So kung nakadungog mo ana, mao na siya ang isulti kanunay sa perspective ni Attorney Ruben Canoy, di ba? Kung madungog na ninyo atong i-play ha. Ang lungsod nga nasayod, mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. So, mao ni atong gidapigan ang kamatuoran ug ang katawhan. So, magsugod na ta sa atong pag-analisar, pagtuki-tuki kung unsa man gyud ning kabahin sa issue. So, miadtong Oktubre 13, 2024, nagpahigayon og pista sa shrine dito sa Barangay Cagayan, Ilabanga, Bohol. Pista sa Birhen sa Rosario. So, ang nahitabo ani, ang nag-celebrate sa maong misa si Father Ugpo. Og ninggawas ni siya nga isyu kay adunay murag tipik sa iyang wali, may tungod sa ebanghelyo nga murag wala mauyoni sa uban nga mga tao. So aron
ma-check na to og unsa ang maong video atong i-play para namoy idea. Kailangan i-run o na national allocation, national tax allocation. Ang kaya, hindi nakakakit. Makayo namin o kasayuran na naman, no? I do not know if somebody or many know about the national tax allocation funds sa Iabanga. Ipagkakata sa iyo na ang iyong lungsod na tunay 30 milyones na pesos na national allocation, national tax allocation funds. Ayaw mo pagkataw sa kapatala ng ari ibilang sa mga tao. Anong ipagkatang pag-isayo? Nalatanaw mo ganda sa iman ng dalamuhan sa tatay. Ang gobyerno, na ay huwag na magkakaroon makabunan na magkakapitan sa national tax allocation bilang sa iba. Kailangan na kasayo ng mga tao sa pusa sa pagkaw proseso na ang pangay na sa dalamuhan o kauspangan na ulahan sa mga tao. Tingali, nakikita yung pangayan ni Pangutana, aparang niya may magkatawa ay magpupulit masabi. Kaya luwas na mga parokyano, manalungsuran ng kulmisa. So mao to siya ang video mga idol, no? So ang nag-post ani is si Rochelle Sobrio niya ang nakaapan ani kay gipangtag ni niya sa mga bisag unsang mga grupo sa Facebook hasta ang Diocese sa Talibon. Og human niini nga video aduna say mga post nga nang daot sa dignidad or pagkatao sa atong kura paroko. So atong tanawon ang uban nga mga screenshot diri. So naay niingon nga mangwarta kuno, naay ingon nga kanang mga bahin og mga relasyon ana. So adunay mga nanggawas nga pangdaot sa atong kura paroko mahitungod lang sa iyang wali, which is more or less 2 minutes siya sa iyang wali. Kay kung kanang magwali mong god medyo taas-taas na siya. So portion ra na ang murag wala mauyon ni sa atong mga igsoon sad nga anaa sa maong misa. So kaning atong pag-analyze is independent, dili ni siya bias. So atong tan-awon og adunay bay basihanan si Father nga mangutana kung unsa ang nahitabo sa pundo sa atong lungsod. Angay bang masuko ang hingtungdan bahin niini? So atong tanawon. Nabay katungod ang mga katawhan nga mangutana bahin sa panudlanan sa atong gobyerno. Ang atong tubag ni ana naa kay makita na nato sa Freedom of Information Bill, which is nahimo ni siyang balaod ni atong 2016 sa time ni Digong Duterte. So ang kanang freedom of information is ang katawhan mangayo og mga kasayuran
mahitungod sa mga transaksyon sa gobyerno. Unsa may ning support ana nga katungod? Una is Section 28 of the Constitution, which adopts a policy of full disclosure of all transactions involving public interest subject to reasonable conditions prescribed by law. So mao na siya ang number one nga ning suporta sa katungod sa katawhan nga mangayo og kasayuran sa transaksyon sa gobyerno. Ikaduha, ang Constitution sa ning garantiya sa right of the people to information on matters of public concern. So, kay kanimang ang atong pundo sa munisipyo or sa LGU, public concern man na siya kay pundo man na siya sa katawhan. So, ang katawhan na ay right nga masayod. So, dili ni siya ingon nga arbitrary nga nagbuot-buot lang si father nga mangutana, pero naa ni siya sa balaod nga allowed ang katawhan nga mangutana sa mga panghitabo sa transaksyon sa gobyerno. So, bisan mga tricycle driver, bisan mga tindera, mga namaligyag isda, naay katungod sa pagpangutana kung unsa ang mga transaksyon sa gobyerno. Kay fundamental right na sa katawhan ang right to information. So nana siya sa Section 7 sa Article 3 sa Constitution. So kaning akong pag-analyze ani is independent, walay gidapigan, kay ang nagbangga ron abante man og ang pamki. So ilahan na nga mga strategy kung unsa ilang buhaton. Pero ang ako lang hangyo is labi na sa mga supporters is undangon ang pagpangdaot ni Father Ugpo. Kay kung mahibaw mo, ako ning agi mong gigog ka sa Kristan sa una, mga 10 years ko nagsakristan diya sa Inabanga. Dili lalim na ang trabaho sa usa ka pari. Kay full time, full effort buhaton aron pagalagad sa katawhan. So dili sad na nato maingon nga mga nangwarta or nagunsa diha, kay sultihan mo nako ang organization sa simbahan sama ra na sa organization sa private, or ang pag-operate ana dili na siya exempted nga okay ra na sila, wala na sila problema. Pareha ra na siya. So, di ba ang normal nga setup kung mga organization is na may owner, and then ay mga workers, empleyado na siya, na ay customers. Kunya sa atong gobyerno sad anaasay mga government employee, which is ning serve na sila sa katawhan. Di ba? Kunya dis amang gikan ang kwarta sa gobyerno. Kaning kwarta sa gobyerno gikan ni siya sa taxation. Unsa man taxation? Ang binisaya aning taxation mao ni siya ang buwis. So kaning buwis usa ni siya ka inherent power sa state sa Pilipinas. So unsa man ang mga inherent power sa gobyerno? Una is police power. Ikaduha, anaasay taxation. Unya ikatulo, anaasad ang eminent domain. So kaning police power mahitabo ni siya usually sa regulation ni siya. Kanang ipatuman nga something ma-destroy ba. For example, naisunog unya ang imong pader nag-atang diha sa
agianas bombero, naay police power ang gobyerno nga gubuon na siya para sa apula sa sunog. So kaning mga power sa inherent power, dili ni siya magkinahanglan og i-enact nga balaod sa mga congressman or sa mga politiko. Inherent ni siya, dili na ni siya magkinahanglan og mga balaod. For example, mga bill, mga law, ordinance, dili na siya magkinahanglan. Sunod nga power is ang taxation. So unsa man ang taxation? Mao ni siya ang buwis. So unsa may nahitabo aning buwis? Di ba kung maka-experience mo na may BIR, di ba? Unya, kada tuig mo remit ta og atong income tax ato sa BIR. Unya kaning BIR siya ang mo accumulate sa kwarta. So nganong kinahanglan man ang taxation? Kinahanglan ni siya kay mao ni siya ang lifeblood sa atong gobyerno. Dili mabuhi ang gobyerno kung walay taxation. So si BIR mo kolekta sa katawhan og buwis. So si BIR ang gobyerno nakakolekta, national agency na siya. National agency. So si national agency in turn iyang i-distribute ang mga nakolekta nga buwis. I-distribute niya sa nagkadaiyang probinsya, munisipyo, barangay, mga government institutions. So gikan sa nasyonal, muhatag na siya pundo sa mga local government units, which is ang tawag ana is IRA. Ang meaning ng IRA is Internal Revenue Allocation. So every year naagi nay kwarta ang usa ka LGU. Dili na siya ingon nga this year wala pundo, next year wala. Dili pareha sa simbahan. Ang simbahan nagsalig sa unsay hinabang or i-donate sa katawhan nga iyang mga sakop. So na siya ay mga sakop. Unya, di ba, usually kanang usahay na ay time nga walay kolekta, na ay time nga naasad, so dili siya magkapareha. So dili siya consistent nga pundo ang naa sa simbahan. Ang iyang makolekta sa simbahan, aduna na siya paagi sa pag-remit ngadto sa mga upper nga mga organization. For example, ang simbahan sa Inabanga, mo-remit na siya og pondo ngadto sa Diocese sa Talibon. Unya kanisang Diocese sa Talibon, mo-remit sa ni siya sa Vatican. Nganong kinahanglan man nga mo-remit kay ang atong simbahan usa na siya ka non-profit organization, wa na siya mangwarta. Kanang inyong gibayad nga mga registration fee tag 100, tag mga 20 ana. Gamay ra na kaayo sa gasto sa simbahan. Dili na siya pasigo. Kay sama sa usa ka organization ang simbahan, mo incur man na siya og electricity bill, bayad sa kuryente. Nasa na siya ay bayad sa mga ning serve sa kumbinto. So nasa siya payroll. Nasa na siya ay kung adto sa mga kabaranggayan, mo gasto sa naggasolina, so transportation. So na siya mga gasto nga kung itotal na nimo
dagko na siyang gastuhan, moabot ng tag 100,000, tag 200,000, or di ko sure og pila ang exact amount, pero dagko ang gasto sa simbahan. So kitang mga sakop, wala ra ta masayod ana, kay di man na isulti ni Father, di na isulti sa mga kuan, sa mga naa sa simbahan. Ako lamang gihatagan og idea nga dili na siya ingon nga parehas sa gobyerno nga naay ma-replenish or ihatag nga pondo kada tuig. So ang nagpadagan sa simbahan ang katawhan ra. Unya kung tanawon nato ang organization sa simbahan o ang gobyerno, pareha ra man na ang iyang giserve. Usa ra ka katawhan, kita ra mga inabangnon, di ba? So instead nga atong dauton ang simbahan, instead nga atong dauton ang atong kuraparoko, hinaot aton tang suportahan. Kay kung tanaw na to ang mga pare, ang ilang porma murag kanang mura na sila og porma og kung atong i-compare kanang itik bitaw, kabantay mo ng itik. Di ba ang itik kay maglutaw man na siya sa tubig, di ba? Kung imong tanawon wala na sila problema, wala na sila problema sa imong makit-an. Mura og inagtanaw nimo murag si Piolo or si Derek Ramsey kanang ang ubang mga kuan na maibog gyud kay murag walay problema ba, walay problema. Pero ang tinuod ana, daghan og problema ang simbahan, labi na sa pinansyal. Daghan na siya problema. Kung tanawon nimo ang itik, ang tiil ana, perting kamas-kamas, perti ang iyahang pagpaningkamot nga mapadagan ang simbahan. So, mao na siya ang concept sa pondo sa gobyerno ug pondo sa simbahan. Karon kay nangayo man og kasayuran si Father mahitungod sa pundo sa katawhan sa Inabanga. Kay ang katumanggong ebanghelyo sa pagkadomingo, mato siya ang kang Marcos Marcos 17, mao ni siya katong dato bitaw, dato nga ebanghelyo naay ning dool ni Kristo nga dato nangutana unsaon man ako pagsulod sa gingharian sa langit. Unya niingon si Kristo nga buhi tanan nimo mga kabtangan, imong kwarta, pamilya, buhi tanan, unya ibaligya, ipanghatag sa katawhan, unya sunod ka nako. So ang dato naminaw siya sa tubag ni Ginoong Hesukristo, medyo na-disappoint siya kay perti man niyang datoa, di man niya ma-let go ang mga material things, di ba? So miingon ang atong Ginoo nga sa last part sa ebanghelyo, no, nga sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon o inahan, amahan o mga anak o mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita makadawat og labing pangdaghang niining kinabuhia, makadawat siyag ginatos nga mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma bisan patuod og lutuson siya. So ang last part sa kaning ebanghelyo murag nahitabo ni Padre Ogpo ron kay sa iyang sitwasyon sa pag-alagad o pagsunod sa Ginoo, iyang gibuhian tanan, iyang pamilya, iyang uma, kaning uma about man ni sa business.
Unya ang gisulti sa atong Hesukristo nga kumusunod ka nako sa last part, bisan pa tuod og lutoson siya. So kaning lutoson i-prosecute, di ba? Daghan ang mudaot, daghan kang buhaton nga sakripisyo ba kung mo sunod ka sa Ginoo. So kani siya nga ebanghelyo nahitabo ni siya 2,000 years ago, di ba? Dugay na ni siya pagkabuhi sa atong Ginoo na nabuhat ang kani siya nga Biblia. So ang paagi sa misa nga, di ba, magbasa man og ebanghelyo, kung makabantay mo, i-relate siya sa current events kung unsa ang nahitabo karon. Kay kung inyong paminawon ang ebanghelyo bisan pa og nahitabo ni siya 2,000 years ago, pero tinuod gihapon siya, mao gihapon siya ang kamatuoran. So ma-apply gihapon ni sa atong sitwasyon karon. So kung mutanaw mo sa wali ni Father Ogpo, madunggan ninyo mga 40 minutes siya. Sa first part iyang girelate nga daghang mga dato nga ning sunod sa Ginoo in the current events karon. For example, iyang gisaysay katong kabahin sa ningtabang o gama sa atong simbahan si Alex T, ang aboitis. Unya ning hangyo pa nga dili magpasalamat, dili ibulgar sa publiko nga sila ang ning hatag ana or ning tabang. So girelate niya nga dili imposible nga mosunod ta karon sa footsteps or yapak sa atong Ginoo. Naa gihapon ang mga tawo nga mga maayo. So kani siya ning involved man ni siya og wealth, katigayunan. Kay di ba sa dinhi sa toa kung mga adunahan daghan magkwarta, pero naapay mas pinakadaghan og kwarta nga naa diri sa Nabanga, which is mao na siya ang munisipyo, which is gisanguna na siya pag-distribute sa mga tao aron pagtabang kanila. So in relation ana kanang katigayunan nga kwarta nga naa sa gobyerno, nagpahinumdum lang si Father bahin ana nga sa paggamit ni ana hinaot nga mosunod ta sa footsteps sa atong Ginoo. Angay paganita nga magpasalamat ni Father nga gi-remind ta ana nga tarungon og pag distribute sa pundo, di ba? Kay dili na obligasyon ni Father nga isulti na siya, dili na niya obligasyon. Kung dili obligasyon na sa mga opisyal nga i-disclose sa katawhan. Kay naaman na sa atong balaod, naaman tay Freedom of Information Bill. Unya ang atong Freedom of Information Bill, gisuportahan na siya sa konstitusyon. So dili required si Father mo sulti unta ana nga atong naay transparency, mangayo og kasayuran ang katawhan ana, kay required sa atong mga opisyalis. Kung makabantay mo sa uban nga mga LGU or mga organization, nana sila yearly report, annually. So for example, every July mo conduct man na og SONA, State of the Nation Address. Unya kung arita sa province na po'y SOPA.
state of the province address. Unya, diri sa atong mga LGU, for example, sa mga syudad, nanan sila SOCA, state of na murag ning balik na. Murag ning balik na ang atong signal. Mao ni ang atong kontra karon kaning mohinay ang atong internet kay maputol. So ang atong naputol ta no? Ang atong ang atong topic ganina may tungod atong paghatag og report kada tuig. Required na siya nga mohatag tag report kay kana siya usa na siya kapaagi. It's a form of transparency and accountability. So anhan nato makita kung unsa ang mga nabuhat o mga plano sa atong gobyerno pinaagi sa annual report. Bisan pa sa mga private companies naa na siya annual report sa nahitabo sa kumpanya. So naa gyud na dili na siya murag rare nga panghitabo nga tanan dili mo report. Ang tinuod nga nahitabo sa atong mga organization sa private or government, normal nga naay annual reporting, which is makita na ninyo sa mga TV or mga news. So pohon og kaloy-an nga makaalagad ta, mao na ang usa nato nga buhatag ordinansa nga naagyoy annual reporting sa affairs sa atong munisipyo. Necessary na siya. Dili na siya angay likayan kay usa na siya ka right sa katawhan nga masayod, right to information na ibalaod ana, which is ang Freedom of Information Bill. So karon kay ang topic man ni Father ato nga misaha is about sa IRA man, which is Internal Revenue Allotment. Mao ni siya ang share nga ihatag sa national government padung sa mga LGU. Unya nangutana man si Father ato nga 30 million ba ang IRA or ang share sa revenue allotment. So kani ako na lang ning volunteerism na lang nga buhaton nga i-disclose ninyo katawhan sa Inabanga kung pila ang share sa Inabanga sa internal revenue. So dili unta ni nako trabaho dili nako trabaho, dapat ang mubuhat ani ang mga opisyalis karon or mga department heads or kinsa bay sangunan sa atong administration. So kani siya independent voluntarism ni siya. Appeal ni sa atong advocacy nga transparency and accountability. So mao ni number 1 nato nga advocacy, ang transparency and accountability. So agig tubag sa gipangutanan ni Father kung pila ang shares sa Inabanga sa internal revenue allotment, mao ni siya. So kani siya makita ni nato sa website sa Commission on Audit. Inagkahuman ani nga live nato atong i-post aron kamo mismo ang makakita kay basin moingon mo nga nagamagama ra na siya ana.
kani siya public document ni siya nga makita ni siya sa website sa Commission on Audit. So pila man ang share sa inabangga ni adtong 2022. So tanaw na to. Pag 2022 adunay 223 million. Unya ato na lang pong gisubay ang mga miaging tuig, which is 10 years. So gikan sa 2022 mo pababa ta padung sa 2012. So pag 2022 ang share sa internal revenue allocation sa inabangga is ang 223 million, which is kanisya. So mao ni siya, father, mao ni siya ang atong share sa inabangga nga pondo, which is mao ni siya ang gamiton para iapod-apod mga unsay programa or pagtabang sa katawhan nga ipadangat sa gobyerno. So mao ni siya. Pag 2021 ana ay 163 million. Pag 2020 ana ay 152 million. Pag 2019 ana ay 135 million. Pag 2018, ana ay 123 million. Pag 2017, ana ay 115 million. 2016, ana ay 103 million. Pag 2015, ana ay 93 million. Pag 2014, ana ay 82 million. Pag 2013, ana ay 72 million. Pag 2012, ana ay 66 million. So kung atong totalo ni ang nadawat sa inabangga sa national government pinaagi sa internal revenue allotment, mo total ni siya og 1.3 billion pesos. So medyo dako-dako ni siya nga pondo nga gihatag sa national government para sa mga tao sa inabangga. So mao na siya ang tubag, ang internal revenue allotment pag 2022 223 million. Pagkakaron wala pa report sa 2023, murag gigama pa ang report sa COA, wala pa ning gawas. Ang ninggawas pa is 2022. So mao na siya. So instead of mohangyo ko nga mangdaot ta sa simbahan or sa pari, mao na lang ni fokusan nato atong as transparency, atong ipangutana kung giunsa paggamit kaning pondo nga 223 million nya sa miaging po katuig adunay 1.3 billion. So kung makikita mo sa post sa mga pangdaot ni father, ang issue diha kay na ay 1,000 nga ning bayad og wedding ana. I-compare na to ani ang public interest anaa sa pundo sa gobyerno, wala sa kanang mga ginagmay nga mga unsa diha nga bahin og mga bayad. So kana mga 100, 1,000 minimal na dili na siya compared ani nga pundo. So atong gitan-aw agi og transparency advocacy nato kay ma-access man na nato sa website sa COA. Inakahuman ani hatagan mo nako og link sa report sa COA para kamo mismo makakita kung unsa ang status financial sa atong munisipyo. So mao ni siya. For 2022
223 million ang share sa internal revenue allotment. Unya karon kay every year magama na og financial statement ang usa ka LGU, which is i-prepare na siya sa accountant. So ato sang nakuha ang dokumento mahitungod sa financial statement sa atong lungsod. Kung makita ninyo, pag 2022, mao ni siya ang financial statement, financial position. Kaning financial position, mao ni siya ang status kung unsa ang assets, liabilities, o equity. Equity sa atong lungsod. Ako mong hatagan o gamay nga idea kung unsay pasabot ani nga mga figures. So kani manggong financial statement, financial position, na ni siya formula which is asset minus liability equals equity. Kaning tulo. Nya kung ato nang balihon, mahimo na siyang asset equals liability plus equity. So kaning duha o kaning asset dapat mag-equal na. Kung makabantay mo, di ba, ang total assets is 882 million. Unya diri sa ubos ang total sa duha liabilities o equity 882 million. So dapat mag-balance na kaning utang which is ang liability plus equity. Mubangga ni siya padong sa asset. So tan-awon nato ang asset sa atong munisipyo. So ang cash anaa siya ay 350 million. Ang receivable na ay 60 million. Inventory 2 million, prepayments 5 million. Unya ang total sa current assets is 418 million. Unya ang atong property, plant and equipment naa sa 463 million. Kung i-total na siya 882 million. Unya ang atong utang sa munisipyo natay financial liabilities which is 63 million. Kaning 63 million ang akong dudaan ni utang ni siya sa bangko, nang utang ang lungsod og bangko. Ato lang ni tanawon unya og asa ni siyang bangkuha. So nasa tay interagency payable nga 20 million. Unya napoy intra-agency 31 million. Trust liability 91 million. Unya other payables 1 million. Unya ang total current liability anaa sa 209 million. Unya sa non-current anay 4 million. Total utang sa munisipyo is 213 million. So kung kamo namoy utang diha sa mga Bombay, ayaw ra mo ka problema kay kanang gamay ra na siya. So ang kaning sa ato ang munisipyo ana atay 213 million. Ang kaning utang dili man siya matawag nga daotan or maayo, pero kung controlled lang ni siya, best ni siya nga approach para pagpadako sa organization. Unya ang atong equity anaa sa 619 million. 669 million. Mao na siya ang financial position. Ang tawag ani sa una sa accounting mao ni siya ang balance sheet. Unya sunod nga financial statement
mao ni siya ang financial performance or income statement. So makita diri kung pila ang revenue ang nakita sa lungsod o makita sa diri ang operating expenses kung unsa ang mga nagasto. So atong tagsa-tagsaon pag 2022 na ay tax revenue nga 4 million pesos. Unsa man ning tax revenue? Usually mao ni siya ang kanang mga business permit, di ba? Kanang first month of the year mag-renew mo og business permit, mangulikta og bayad, registration fee. Nga nasa ni sa kanang uban pa kanang bahin sa yuta, magkolekta buwis mo ni siya. Nya sunod nga line item is kaning gipangutana ni Father Ugpo, which is ang internal revenue collection. So ang internal revenue collection for 2022 223 million. So mao ni siya. Nya next is service and business income 8 million. Shares, grants and donation 2 million. Onya miscellaneous income 200,000. Onya sa atong expenses na atay 55 million para sa personal services, mga sweldo ni siya sa atong mga empleyado. Next is maintenance and operating expense 84 million. Nya non-cash expenses 16 million. So ang total nga expenses is 160 million. So mao na siya. So every year magama ang munisipyo og financial statement. Unya kana siya nga financial statement tan-awo na siya sa COA. Kay ilahan ng i-check if tinuod ba ang mga gibutang dire sa mga figures. Kay pwede man nga if walay checking ana, pwede ra man ka magama-gama, di ba? So as a control para dili na mahitabo nga dili credible ang financial statement, i-check na siya sa Commission on Audit. Unya after na nila ma-check ang financial statement sa munisipyo, muhatag na sila og mga findings and recommendation. Kaning findings and recommendation very important ni siya kay anha man diha ang accountability. Kanang ang meaning sa accountability, di ba? Kung nakay buhaton nga dili sakto, kinahanglan i-correct man gyud na siya, or kung nakay gibuhat nga daotan, panisan gyud ka, di ba? So kani siyang findings and recommendations sa COA makita rasad ni sa website. Ako sa ning i-post aron kamo personally maka-check sad og unsa ang mga naa nasulod sa findings. So atong tinagsaon og check ha ang findings sa COA. So mao ni siya. Detailed findings and recommendation. Medyo daghan-daghan ni siya kay naa siya sa mga 30 ka page. 30 ka page ning mga findings sa COA. Kung ihapon nato, naa siya sa DCCT ka line item nga nakit-an sa COA nga kinahanglan i-improve or i-correct sa LGU. Number 1, mao ni siya ang granting of